My dear friends, in today's Gospel, Jesus highlights the generosity of a poor widow, while others gave large amounts from their abundance. This woman gave 2 small coins, everything she had to live on. For us, her offering seemed small, but to God, it was priceless because it came from her whole heart. Sa mata ng Diyos, mga kapatid, hindi tinitingnan niya kung gaano kalaki ang ating ibinibigay, mapa-donation man o mapa-offering man dito sa simbahan. Tinitingnan lagi ng Panginoon kung ano yung disposition mo sa buhay. Yung pusong mapagpakumbaba, yung pusong mapagbigay, yung bukas ang kalooban para magbigay, yung magbigay ka na wala ng question, wala ng mga tanong kung saan ito gagamitin kaya. Kung hahayaan mo lang ang iyong binibigay mo sa Diyos ng may pagpapasalamat. Dahil kung minsan ang mangyayari sa atin, kapag tayo'y nagbigay, marami tayong inaalala. Saan kaya nila ito gagastusin? Wawaldisin lang ba ito ng mga ganito? Hindi na. Kapag tayo'y nagbigay, buong puso tayong nagpapasalamat sa Diyos, gaano man yan kalaki o kaliit. This gospel teaches us an important lesson. Generosity is not about how much we give, but how much love and trust we put into our giving. The widow trusted God completely, even when she had so little. She didn't hold back because she believed that God would take care of her. We are called to have the same faith and generosity in our lives. It's not just about money. It's about giving our time, care, and love to those in need. Sometimes we may think we don't have much to offer, but God values even the smallest acts of kindness when they are done with a sincere heart. Kahit ng ating kaunting panahon doon sa mga taong nasa lansangan ay napakahalaga para sa mata ng Diyos. Kahit na ang ating pakikipagkapwa, pakikipagkaibigan sa mga taong nawawala ng pag-asa, magbigay ng panahon sa simpleng pamamaraan, mararamdaman lamang ng ating mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan ang presensya ng bawat isa sa atin. Dalhin natin ang presensya ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng ating pagbibigay panahon, pakikinig sa kanila, dahil ang nangyayari sa ating lipunan kung minsan tayo ay wala ng pag-aalala sa ating mga kapatid na nandoon sa labas ng simbahan, mga kapatid na natutulog sa lansangan, mga kapatid na nagtutulak ng kariton. Pwede rin natin silang tulungan upang maramdaman natin ang kanilang pangangailangan. So let's ask ourselves, are we willing to trust God and give generously, even when it feels like a sacrifice? Like the widow, may we learn to give not just from what is extra, but from what truly matters, the love in our hearts.
Kung minsan mayroon pa tayong dinaramdam kung nakapagbigay tayo ng konting tulong, lalong-lalo na sa mahihirap. Marami tayong mga murmuring sometimes. Magbibigay tayo dyan. Ibibili lang nila ng ganoon, ganyan. Kung magbigay ka na lang man din ng ganoon, mas mabuti ng hindi. Kung labag sa iyong kalooban ang magbigay, huwag kang magbigay. Ikakasama mo pa yan. Kung tayo'y magbigay, yung buong puso, kahit na maliit. Yan po ang panyaya sa atin ng Panginoong Hesus ngayon. Hindi niya tinitingnan kung gaano kalaki o gaano kaliit ang ating maibigay sa ating kapwa o sa Panginoon. Ang importante, yung masaya tayong nagbigay, maging sa simbahan man o sa ating kapwa na nangangailangan ng ating tulong. Amen.